Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night! Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam!
So praise God sa ating bonfire things to remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na hindi lang po tayo watching, but tayo ay active din na nag-engage sa ating comment section. So make sure natin na na-mention na natin yung ating mga leaders, mga disciples, and especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. We praise you, Jesus. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opens up my eyes. I can see clearly now. Whoa, everybody dance now. Whoa, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion's inside of me. Whoa, everybody dance now. Whoa, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Let's declare, come on, church. This place is bursting out. I can't contain it now. This place is bursting out, out, out. Let's worship the Lord tonight. Come on. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everyone na tayo po ay maging mindful habang ongoing yung message na ating napapakinggan tonight. Make sure natin na hindi lang tayo nanonood but active po tayo nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the 144 leaders of CGS Las Piñas under Annalise Net, a leader of leaders, a School of Leaders 1 teacher, and a professional. Let's welcome Jonaline Araniego. Magandang gabi mga ka-bonfire. Ayan, purihin po ang ating Panginoong Diyos sa kabutihan at kadakilaan niya sa atin sa araw-araw. At nais ko pong batiin ang lahat ng nanonood sa atin ngayong gabi sa ating bonfire night. Sa atin pong mga pastors and pastors' wives. Sa amin pong senior pastor, si Pastor Rami at si Pastora Adele. Maraming salamat po muli sa pribilehiyo na ibinigay po sa akin para magbigay ng mensahe sa ating bonfire night. Mensahe ng ating Panginoon sa atin ngayong gabi. Ayan, and magandang gabi din po sa lahat ng mga primary leaders na nandito. Sa aking mentor at ang aking primary leader kay Ate Ana. Ayan, maraming salamat din po sa pagtitiwala, and also sa lahat ng mga leaders, cell leaders, ayan, mga disciples, cell members, at lahat po ng mga invites, mga first-timers na dumalo sa atin sa gabing ito. Ayan, magandang gabi po sa lahat sa atin. Ayan, so bagamat ngayon pong araw na ito, ay ginugunita natin ng alaala ng ating mga kaanak na yumao o pumanaw na, still, by the grace of God, ang ating mga espiritu naman ay buhay na tanggapin po ang salita ng Diyos ngayong gabi. So, amen po ba? Ayan, so, and I pray na yung vision natin ay patuloy na malinaw sa buhay ng bawat isa sa atin at buhay na buhay sa bawat isa sa atin. Ayan. At bago po ako magpatuloy sa mensahe na dadalhin ng ating Panginoon sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin at hingi ng presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord, we praise you, Father God in heaven, aming dakila at mabuting Diyos. Maraming salamat po muli sa gabing ito na kami po ay inyong pinagsama-sama para sa gawaing ito sa aming bonfire night. Dalangan ko po, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon. Speak through me, Lord, kung ano po ang nais mong dalhin sa iyong mga anak, Panginoon, sa gabing ito. Banal na Espiritu Santo, ikaw po ang manguna, maghari sa buhay ng bawat isa. Buksan mo ang aming mga tenga, ang aming mga puso na malaya naming tanggapin ang inyong mensahe, O Lord, at may apply ito at magkaroon ng power sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Kayo po ang maitaas, mapapurihan sa gabing ito. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, so, nung piniprepare ko po itong message na to, ayan, I've been praying sa Lord na yung mensahe po na madala sa atin sa gabing ito ay yung hindi lang siya basta makapag-inspire, pero yung magbigay talaga sa atin ng courage at ng lakas para mag-move, at gawin yung vision na pinapagawa ng Panginoon. And during our, nitong natapos po na ating national conference, personally, God's confirm, dahil tayo po ngayon ay sinasabi nga na nasa last days na, and really, the harvest are ready, and plentiful, and ready to be harvest. Ayan, kaya po ang ating magiging mensahe, sa gabing ito, ang team po natin is sent out into the harvest. Ayan, sent out into the harvest. We believe po na marami na ang kailangang i-harvest, and we really need workers, co-workers in Christ na gagawa para dito sa ating ninanais o dinidesire ng bawat isa sa atin, to be sent out into the harvest
to the harvest field of the Lord. Ayan. So, let me read this verse po, sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Ayan, sabi po dito, "Then he said to his disciples, 'The harvest is indeed plentiful, but the workers are few. So pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest.'" Ayan. So for our number one point po, the harvest is indeed plentiful. Ayan. So minsan kasi as I disciple people, meron akong mga disciple na naririnig na, Ate Jonah or Jonah, wala na akong mawin. Parang ang dating sa akin noon is there is a scarcity of soul. Pero kung titingnan po natin, even our Lord confirm that the harvest is indeed plentiful. No, marami po talaga ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Lord. Kasi pag sinabi nating harvest, ito po yung mga tao. People are the harvest. They are the lost souls waiting to be saved and brought into God's kingdom. Ayan. These are the persons who need to be cared for and brought to God. They need Jesus and are waiting to have an encounter with Him. Ayan, tingnan po natin sa paligid natin. Maraming mga tao na nagsasuffer sa sistema ng mundo. Maraming kumbaga ay bilanggo ng identity crisis. Ayan. So marami ang bilanggo ng mga premarital sex, same-sex marriage. Yung kaguluhan ng mundong ito na nagbibigay ng confusion sa tao. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Ano ba talaga yung gusto ko? Kasi kung tayo din mismo, 'di ba po, nung wala pa tayo sa Lord, when we don't have Lord Jesus Christ noon sa buhay natin, ganito tayo, 'di ba? Confused tayo. Ang dami nating gustong subukan, ang dami nating gustong gawin. Bakit? Kasi there is an emptiness within our hearts. Nandoon po yung hindi natin alam kung ano ba talaga yung magpapasaya sa atin. Ayan. And sa panahon po natin ngayon, makikita natin na maraming tao ang ganyan. No? Hindi nila alam ano ba yung kulang sa buhay ko. Ayan. At tayo po, nalaman lang natin that it is only our Lord Jesus Christ. Si Jesus lamang po talaga ang nagbigay nung vacuum na meron doon sa puso natin. Siya po yung nagkumpleto sa atin. And yung mga tao sa paligid natin, these harassed people, hindi nila nalalaman na si Jesus lang pala ang kulang sa buhay nila. Kaya hindi natin masasabi na talagang wala tayong mawin sa Lord Kasi napakarami po talaga ang hindi pa nakakakilala sa Lord. They are living in a meaningless life. Ayan. So, pero ang tanong, bakit ba hindi ko nga ba nakikita? Bakit hindi ko nakikita? Kung maraming harvest, Ate Jonah, bakit hindi ko nakikita? Unang-una, possible na reason is we have lost, wala yung compassion sa puso natin, lost of compassion. Ayan, we don't see the plentiful harvest because our heart was already hardened. Ayan, matigas na yung puso natin kaya di natin nakikita yung situation ng mga tao sa paligid natin. Ayan, and second, maybe because we are so selfish and focus more on ourselves. Kaya hindi natin makita yung mga tao sa paligid natin kasi yung focus natin, ano yung gusto ko, ano yung pangarap ko? Ayan, ano yung mga pangangailangan ko? Puro na lang ako. Wala na yung Kristo. Lagi nating naririnig ito. Hindi naman masama ang mag-desire, 'di ba? Hindi naman masamang magplano para sa buhay natin. Pero sana doon sa mga plano natin, i-include natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng mga desires ng puso natin, i-desire naman natin kung ano yung desire ng Lord para sa atin. Ayan. At meron namang iba, kaya hindi nakikita ang vision na pinapagawa ng Lord, hindi makita ang mga lost soul. Ayan. Puro siya ang nakikita niya at ang paningin niya ay laging nasa Kanya. Ano ibig sabihin nasa Kanya? Umiikot na ang ating buhay doon sa mga sinisinta natin. Kaya hindi tayo makapagdala ng kaluluwa. Minsan ganyan out of focus. Iba yung nakikita natin, Iba yung nakikita natin sa nais ng Lord na ipakita sa atin. At ang mga
ito ay mararanasan natin kapag hindi na si Lord ang sentro ng puso natin. Hindi kay Jesus nakafix ang mga mata natin. Nanlamig na ang relation natin sa Lord, kaya kung ano ang tinitibok ng puso ng Lord, hindi yun ang nagiging tibok ng puso natin. Ayan. So sabi po dito sa in Mark chapter 9, verse 34 to 39. Tingnan natin dito kung papaano tiningnan ni Jesus ang mga crowd, ang mga tao, at kung papaano naman tiningnan ng kanyang mga disciples sa mga tao. So sabi po dito, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang pagdapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang buok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Bigyan niyo sila ng makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo utos niya." Pagkatapos, tiningnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. So dito po nangyari yung pag-feed ng Lord ng 5,000 people. Ayan. So tingnan po natin kung paano tiningnan ng Lord yung crowd. Sabi niya, nang makita ni Jesus ang crowd, ano ang naramdaman niya? No, yung habag. Ano ang gusto niyang gawin? Tulungan yung mga tao. Pero kung titingnan natin yung mga disciples niya, iba yung inisip. No? Ang inisip ng mga disciples niya, paano po natin gagawin yon? Kumbaga ang nakita nila yung difficulty ng situation, no? Paano namin pakakainin yung mga tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Diba? Kumbaga, sa ating mga disciples, minsan ganyan din eh. Kapag nakakita tayo ng mga lost soul, imbis na ang naiisip namin ay kahabag-habag sila, no? Minsan naiisip natin, ano ba namang klase mga taong to? Diba? We tend to judge. O kaya, imbis na nahahabag tayo sa sitwasyon nila, wala tayong ginagawa. Diba? Kumbaga, hindi natin nakikita kung paano ni Lord tinitingnan ng mga tao. There is compassion, there is mercy, nandun yung need niya nandun yung desire niya to help the people. Pero tayo, no, dahil nga wala sa atin yung compassion na kagaya ng Lord, iba yung tingin natin. We are looking on the circumstances na mahirap gawin. Parang tayo, pag nagwiwin tayo ng soul, kasi parang ang sungit niya eh. Ate Jonah, parang hirap niyang iwin. Ayan, Ate Jonah, grabe yung buhay niya, mahirap niyang baguhin. Pero hindi naman tayo ang gagawa nun eh. Diba? Kung ano yung mga limitations na nakikita natin, it is the Lord who will provide the miracles for us. No, ang Lord po ang kikilos at magbibigay kung ano yung pangangailangan on that situation for us to help other people. At pag tayo po ay nagwiwin ng mga tao, sabi nga ay kailangan we need to see people the way Jesus see them. They are not burdened, but need to be helped. No, hindi sila burden. Sila po ay kailangan nating tulungan. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, ipag-pray natin sa Lord na kapag nakakita tayo ng mga ligaw na kaluluwa, ayan, yung mga dispirited people, harassed people, hindi judgment para sa kanila ang maramdaman natin, kundi pagnanais na matulungan sila to have a changed life. To accept Jesus on their life para magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Hindi yung hirap din ng sitwasyon ang kailangan nating tingnan. Yung mga impossibilities, yung nangingibabaw na nakikita natin. Kailangan magtiwala tayo that God will provide, at God will answer all the impossibilities na nakikita natin. Ayan. So, sa second point natin, so yun yung una nating naging problem, marami ang harvest. Ayan, marami ang kailangan tulungan. But, sa number 2, sabi nga dito, the workers are few. Ayan. Kakaunti po ang nandoon talaga yung desire na mag-work o tulungan itong mga harvest na ito. Ayun. Sa dami po kasi ng mga harvest, we really need reinforcement. No, kahit nga si Jesus, di ba, he built his 12.
Bakit? Kasi kung siya lang lahat ang magpapagaling ng sakit, 'di ba? O kaya siya lang lahat ang tutulong sa mga tao, no? Magiging mahirap sa kanya kasi nung time na 'yon, syempre si Jesus, nandun yung limitations ng pagiging tao niya. And nakita niya talaga that ang tanging paraan lang talaga to win more people is to disciple 12 people na makakatulong niya o magiging co-workers niya. So sa atin din ganun, we need reinforcement. People who will be our co-workers in the harvest field. Co-workers in God's service, in God's field. Ayan. At sino po yun? Ayan. So sabihin po natin, ikaw yun. Ayan. Ako yun. No? Tayo yun. No? Tayo po yun. Yung mga tao na tinatawag ng Lord to be a co-workers in the harvest field. Ayan. Sabihin natin sa katabi natin, ayun, tayo yun kapatid. No? Wag natin nini-exclude ang sarili natin pagdating sa pagiging co-workers sa kingdom ng Lord. Ayan. So, kasi sabi po sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God's prepared in advance for us to do. Ayan. So sabi nga dyan sa verse na yan, inihanda tayo ng Lord, no? Inihanda ng Lord ang lahat para sa atin, para tatrabahuhin na lang natin. Ang harvest field, they are already plentiful, no? Iniready na po yan ng Panginoon. Naghihintay na lang yan ng workers para i-harvest. Ayan, yung mga workers na hindi tinawag, no? Yung tinatawag nating mga manggagawa, supposed to be, kapag sinabi nating manggagawa, merong ginagawa. Tama po ba? Kasi kung for example, sa isang company, kung ang empleyado mo ay tinuturing mong workers, you are expecting na siya ay may ginagawa. No? Nagtatrabaho talaga siya ng tapat sa trabaho niya. Ayan. Pero kung ano po yung mararamdaman natin, for example, we are employers. Nakikita mo yung mga workers mo ay nanonood lang ng TV. Ayan. Nagkukwentuhan. Pakuya-kuyakoy. Ayan, ano po kaya ang mararamdaman natin? Siyempre, parang maiinis tayo. Parang gusto ko yata itong i-terminate. Parang ganun po, di ba po? Ayan, and pagdating din sa kingdom ng Lord, hindi mo kasi masasabi na manggagawa ka sa kingdom ng Lord kung wala ka namang talagang ginagawa. Meron kasi na, ang pagsiserve kasi sa kingdom ng Lord, hindi yan by possession eh. Kasi kahit ano pa ang title mo, even if you are primary leader, if you are 144 leader, a disciple, lahat tayo, we can work in the kingdom of Lord. Pero nasa sa atin po yun kung meron tayong gagawin. No? Kasi nga, nakalagay dito sa Ephesians, we are designed to do good works. The great work na i-prepare ng Lord para sa atin. No, hindi tayo dinesign ng Lord para sa mga meaningless works. No, hindi tayo dinesign ng Lord to do bad works. Ayan, but we are specifically designed by the Lord to do great works, to do the work na ipinirepair niya sa atin. Ayan. Kasi kung mapapansin natin, merong minsan mga leaders na or disciples na imbis na ang pinapagawa ang ginagawa ay ang pinagagawa ng Lord na good works and great work na ipinirepair ng Lord, may mga iba pang pinagkakaabalahan. Babad pa minsan sa social media, no? Ewan ko kung meron pa rin babad sa online games, ayan, o kaya marami pang mga babad sa Korean novela, or kung ano pang mga pinagkakaabalahan. Kung iisipin natin, are these things the good works that God prepared for me? Ito ba talaga yung pinagagawa sa akin ng Lord? Kaya minsan, marami ang mga tao na hindi natin nawiwin sa Lord kasi imbis na ang taong pinagpo-focusan nating iwin, iba yung pinagkakaabalahan natin. Ayan, so, if we will notice, God is also after on what we do after receiving His grace. Totoo naman, we are all saved by God's grace. Dahil wala naman talagang maliligtas sa pamamagitan ng gawa. It's only about the grace of God. But after receiving the grace of God, God is expecting us na magmamanifest yung grace na ibinigay sa atin ng Lord. No, He saved us and He wants us to use our life to share the salvation through Jesus Christ. Ayan, He tells us to show our love for Him by extending our love to others by winning them to Christ.
And remember that if we are claiming to be a disciple of Christ, the completeness of our obedience doesn't stop on just knowing Jesus. Dapat hindi mo lang kilala si Jesus, but you're doing what He asked you to do. Ginagawa mo talaga kung ano ang pinagagawa ng Lord. And that is His last commandment to us before He ascend to heaven. Sabi nga, for us to win souls and make disciples. Yan yung habilin sa atin ng Lord, to win souls and make disciples. And we need to live a life that is according to God's plan and purpose. And you will only know that you are really living your purpose if you are finished the process. No? Paghalimbawa po ako, no, for example, dahil po ako ay taga-Bukid, ayan, ako po ay taga-probinsya, example po natin yung palay, no? Yung palay kasi, lagi nating naririnig, syempre, para may anihin ka, kailangan mong may itanim. Ayan. So, ang palay po, pag itinanim siya, talagang aalagaan mo siya, ipoprotect mo siya sa mga insekto, mag-aano ka ng fertilizers hanggang sa maging palay siya. Pero, isipin natin, ano ba ang purpose, bakit itinanim ang palay? No? Para ba sa palay? Hindi, para sa bigas. Diba? Kumbaga, kailangan mo pang i-process ang palay para ma-meet niya yung purpose niya na maging bigas at kainin. Kasi wala naman po siguro ditong nagsaing ng palay. Ano po, ang sinasaing po natin ay bigas. Ano, para sa atin pong mga disciples, hindi siya natapos na tinanim mo siya, iwinin mo siya sa Lord, tapos na. No? Ang purpose, bakit mo siya iwinin sa Lord? To consolidate them, to make Him disciples, and para ma-send out siya. Para maging katuwang natin siya sa harvest field. Para siya ay maging leader. Kasi yun po ang ladder of success. Alam ko tayo mga disciple, kabisado natin yan at dapat kabisado natin yan. That our ladder of success is to win people, to consolidate people, to disciple people, for them to be sent out. No, yun po yung huli, to be sent out. Kasi po, hindi po natin makukuha yung buong proseso kung bakit po tayo nagdi-disciple, hindi po natin mamimit ang purpose. Ayan, so ang purpose kasi or ang completeness ng process para mamit mo yung purpose is ang lahat po ay ma-send out. No, sa harvest field. Ayan, sabi nga, you really cannot serve your purpose unless you are fully processed. No? So, iano po natin yun, ulitin ko po, you really cannot serve your purpose unless you are fully processed. Minsan kasi iniisip natin, nagde-devotion naman ako kompleto. Umaattend naman ako lahat ng gawain. Natapos ko na po yung SOL 1 hanggang SOL 3. Pero ang question, yung mga trainings na yan, yung mga devotions mo na yan, saan mo siya gagamitin? No? Hindi sapat na ikaw yung na-feed. Kaya ka finid is for you to feed others also. Kaya ka din-disciple is for you to disciple other people also. So doon po natatapos yung process. At hindi mo masasabi that you are really living the purpose of the Lord in your life kung hindi mo na kompleto yung process. And the process is for you to be useful in the kingdom of God. Ayan. And sabi po dito sa Colossians 3:22-25, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ayan. At kapag naglilingkod tayo, we are doing it to serve God and the people. So dapat pag naglilingkod tayo, tinutodo talaga natin because we are serving the Lord. Ayan. So sabi nga, kasi kung alam mo lang o pinanood mo lang ang ginawa ni Jesus, hindi ka talaga sumusunod sa Kanya. No? Hindi natin masasabi that we are really co-workers in Christ kapag nanonood ka lang, kapag wala kang ginagawa. At hindi mo rin masasabi that you really obey God kung wala kang participation sa kingdom ng Lord. Ayan. Okay, sabi sa ating third point, dako na po tayo sa ating third point. So sabi po dito, ano yung third point natin doon sa verse na pinasa natin? Pray to the Lord so the workers will play their role in the harvest. Ayan, so dito po sa verse na to, sa Matthew 9, so sinabi po dito na for us to be sent out harvest, for us to be able to send out harvest, kailangan talaga manalangin sa Panginoon. Pray
pray to the Lord because it is the Lord who sent out the harvest. Ayan. So how can we make the workers place their role in the harvest? Unang-una, syempre, yung prayer. No, prayer is the key to send out workers into the harvest. Ayan. So remember that it is God who can send out the workers, and our connection with the Lord plays important role in sending the harvest. Ayan. Kaya nga po, di ba, yung sa process natin, nagsisimula talaga tayo lagi sa prayer of three. Ano? Ibig sabihin, ang Lord ang magpiprepare dito sa harvest. No? Kaya natin ipinagpipray ang mga taong ito. Ayan. So, sa akin po, personally, as I disciple people and as I build leaders, nakita ko po kung papaano ginawa ng Lord na simulan ng lahat. No? Nagsimula po kami sa prayer. Before kasi nung wala pa akong mga leaders na hinahawakan, talagang sabi ko, nandun yung desire ko na mag-commit pagdating sa morning prayer and also to bring my people pagdating sa panalangin. Kasi kahit po ako personal, naniniwala talaga ako na hindi ko to magagawa without the help of the Lord. Ang Lord talaga ang kikilos sa mga tao. Ayan. So, nung sinimulan po namin yung morning prayer, sa Messenger, so everyday po yan. Nung una, talagang struggle kasi everyday I need to prepare devotions dito sa mga tao kasi hindi pa naman sila able na mag-deliver ng devotion. So every day sa Word of God, so ako yung nagpe-prepare, ako lahat ang nagpe-pray, nagpapaawit. Nung nagsisimula ako na gawin yun. Pero as the time goes by, yung nakikita ko na yung mga tao nagkakaroon sila ng desire also to pray. Ayan, so dumadami na yung grupo. Hanggang dumating po yung time na nakapag-build ako ng mga leaders. And sa ngayon po, itong mga leaders ko, they are the one who facilitates sa bawat araw. Kumbaga, hindi na kailangan na nandoon ako, pero syempre kailangan available ako as a leader. Pero meron ng mga tao akong nakakatuwang para i-facilitate, gawin yung morning prayer namin. So ibig sabihin, because they are founded on the right foundation, which is yung pananalangin sa Lord, sa relationship nila sa Lord, nakapag-raise ako ng mga leader na talagang committed pagdating sa prayer and with their relationship sa Lord. So lahat po talaga nagsisimula sa panalangin. Hindi natin siya, like for example, you preach to people, kahit gaano kagaling, magpaliwanag sa tao, mag-preach ng gospel sa tao, without the prayer and without the intervention of the Lord and the Holy Spirit, hindi po sila magbabago. No? Kaya napakahalaga po ng panalangin. Ayan. So sabi po sa Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, all the authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. So dito po, as we pray to the people, and as we send out people, sinabi naman po dito ng Lord na hindi lamang niya basta tayo isinend out. Pero binigyan din niya tayo ng authority, no? And sabi nga sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. As the Lord sent out the harvest, binibigay niya sa atin yung authority, no? Binibigyan niya tayo ng power. At nandoon yung pangako ng Panginoon, sabi nga dito sa Acts 1:8, at hanggang sa dulo, nakalagay dito, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Nandun din yung promises ng Lord na sasamahan niya tayo hanggang dulo. Ayan. So, ibig sabihin pala, as Lord send out people, dapat hindi tayo natatakot. Minsan kasi nandoon yung takot natin na anong gagawin ko, paano ako mangangaral ng salita. Pero sabi ng Lord, He already gave you the authority. He already gave you the power, no? He already promised you that He will be with you to the very end of the age, no? Nandoon ang pagsama ng Lord sa atin, kaya hindi tayo dapat matakot na ma-send out. Na gamitin talaga ng Lord pagdating sa harvest field niya, because it is the Lord who prepares the harvest for you, the harvest for us, at nandoon ang pangako niya na doon sa inihanda niya, basta gawin mo lang ang part mo, sasamahan ka niya.
Bibigyan kanya ng kapangyarihan. Bibigyan kanya ng kakayahan. Ayan. Okay, so, at sa atin pong conclusion, ayan, mag-end po tayo. So sa atin pong conclusion, there are a lot of persons who need to be cared for and brought to God. They need Jesus and are waiting to have an encounter with Him. And we, as co-workers of Christ, God is waiting for our response. Are we willing to be sent out and do the good works which God prepared in advance for us to do? Can we say to Him, "Here I am, Lord, send me"? Ayan, kasi dito sabi ng Lord, basahin ko po itong verse sa Isaiah, sabi dito, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, Lord, send me." Ano? So next week po, magkakaroon tayo ng harvest event. And I know God is talking to each one of us. The harvest is plentiful. Marami na pong mga tao talaga na nawawala sa Panginoon. And as co-workers in Christ, nandun dapat yung desire natin na, "Lord, here I am, send me." I know may mga limitations tayo sa sarili natin. Meron tayong mga personal things na gawin, na gustong gawin sa buhay natin. Pero the Lord is talking to us right now. And the Lord wants to hear from us that we want that, "Lord, here I am, send me." Lord, gamitin mo ako dito sa mga tao na to. Ayan. So, kaya kailangan po, as the Lord is talking to us, wag natin patigasin yung mga puso natin. No, each one of us, lahat tayo may kayang gawin. Pagdating sa harvest field ng Lord, because I know the Lord wants us to do this. At sinabi niya na sasamahan niya tayo if we will just obey. Sa sinasabi ng Panginoon. Ayan. So, yun po ang ating bonfire message for tonight. And I pray na ang bawat isa po sa atin, magkaroon talaga tayo ng desire na, "Lord, gamitin mo naman ako." No more excuses na po. Wag na yung, "Ate, hindi ko kaya. Ate, nahihiya ako." No, this is not the right time na maging ganun pa tayo. No, the harvest is plentiful. The harvest is ripe and ready. No, magkaroon tayo na ng lakas ng loob and syempre obedience sa Lord na sumunod talaga to be sent out sa harvest. Okay, so tayo po ay magtapos sa panalangin. Let us pray po. We praise you, Father God, Lord in heaven. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, we are so grateful sa grace na ibinigay mo sa amin, na before we are lost, but now nasa presensya mo na kami, Panginoon. And walang maitutumbas na kaligayahan ang nararanasan namin sa piling mo, Panginoon. But Lord, hindi dapat natatapos sa amin ito, Panginoon, na naging kontento na lang kami sa kung ano ang meron kami ngayon. We know, Lord God, na inayos mo ang buhay namin. Binigyan mo kami ng panibagong buhay for us, na gamitin din ang buhay na to para sa ibang mga tao. Na Lord, huwag kaming maging selfish, Panginoon, at lagi na lang tingnan ng sarili namin. Tingnan yung mga kahinaan namin. Bagkus, Lord God, ang tingnan namin is marami na mga tao ang nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. And all we need to do is be obedient to you para magamit po sa kingdom ng Lord. And Lord, we pray na kayo po ang maghari sa puso namin. Patnubayan mo po kami. Empower mo kami, O Lord, na gawin ang vision na pinapagawa mo. Maraming salamat, O Lord. All glory, all praises belongs to you, our Lord Jesus Christ. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, so dito po natatapos ang ating mensahe. Ayan, and muli po, see you sa ating bonfire next week. Ayan, maraming salamat po. Thank you and God bless.
as my life may be, I will give you every piece. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. Here I am with open hands, counting on your grace again. Less of me and more of you. I just wanna see you move. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. I hear
Thank you po, Ate Jonah, sa message na hinatid mo sa bawat isa. At alam ko, marami po tayong natutunan. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight. So salamat po sa ating mga primary leaders, mga disciples natin, and sa mga invites. We pray na makasama din kayo sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So tayo po ay maging ready. At Sabado pa lang, nirarally na natin ang ating invitation sa ating mga friends, family, and colleagues para rin po sila rin ay mag-worship at makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!